Kung nanonood ka ng video na to, malamang gusto mong malaman kung paano kumita ng $2,000 o 100,000 pesos sa YouTube Shorts. Meron ako mga secret tips na ibabahagi ko sa iyo ngayon na pwedeng magbago ng buhay mo. Pero bago yan, tanong ko muna sa iyo, pagod ka na bang magtrabaho? Gusto mo ba ng mas malaking kita at kalayaan? Gusto mo ba yung hawak mo yung oras mo? Kung ganon, baka YouTube Shorts na ang hinahanap mo. Ibabahagi ko sa iyo ngayon ang step-by-step process sa paggawa ng isang viral YouTube Shorts na pwedeng magbigay sa iyo ng libo-libong dolyar. At ang maganda pa dito, kahit sino pwedeng magawa ito. At kahit anong niche mo pa. Kaya kung handa ka na malaman kung paano kumita ng $2,000 o di kaya 100,000 pesos sa YouTube Shorts, panoorin mo ang buong video na to dahil ito na yung panahon para i-level up mo ang iyong YouTube game. Ang YouTube Shorts ay isang bagong feature ng YouTube kung saan ang i-upload mo na video ay maikli lamang. Pwede kang mag-upload ng 15 seconds na video di kaya 1 minute. Ito ay isang paraan upang mas mapalawak ni YouTube ang kanyang audience at maipakita sa mga tao ang mga creative sides ng mga content creator. At para na rin makig-compete sa sumisikat ngayon na TikTok. So ang una mong dapat na gawin is mag-isip ng channel topic. Ito, isa sa pinaka-importanting step. Dapat yung channel topic or niche na pipiliin mo, dapat yung interesado ka or meron ka talagang hilig or gusto mo. For example ako, yung ginawa ko na channel is all about basketball. Basketball na topic. Bakit? Kasi mahal ko yung basketball, mahilig ako mag-basketball, alam ko lahat tungkol sa basketball, lalong-lalo na sa NBA. Kaya yun yung ginawa kong niche. Importante ito para hindi tayo maboard sa paggawa ng videos. Kasi dito sa YouTube Shorts, para kumita tayo, kailangan natin gumawa ng madaming videos. At pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, maboboard ka talaga and mababaliwala lang lahat. Ito, experience ko na ito, marami na akong ginawang channel, and kapag hindi ko talaga gusto yung isang topic or isang niche, hindi talaga ako magtatagal. Ngayon, pag-usapan naman natin yung consistency. Ang resulta kung paano ka kikita sa YouTube Shorts ay nagdidepende sa kung gaano ka kadalas mag-upload. Dapat meron kang upload every single day. Mas marami, mas mabuti. Kasi all it takes is one video para ma-monetize ang channel mo and para kumita ka ng malaki dito sa YouTube Shorts. Ang algorithm dito sa YouTube Shorts magkaiba sa long form video. Dito sa YouTube Shorts, madali ka lang makakuha ng million views. At kapag nagawa mo yon, magkaroon ka lang ng isang video na may maraming views, million views, kikita ka na ng 100,000 pesos. Ngayon, meron akong isang method na ituturo ko sa iyo kung paano maghanap ng video idea na magkakaroon ng views. Ito, promise ko sa iyo, kapag natutunan mo to, madali mo lang makukuha yung million views and kikita ka talaga ng malaki sa YouTube Shorts. Ito yung ginagawa ko para makakuha ng madaming views at ma-monetize ng mabilis ang aking bagong channel. So pupunta lang ako sa incognito, punta lang ako sa YouTube. So search ko lang dito sa YouTube yung niche na napili ko, which is basketball. So NBA na lang yung ilalagay ko, NBA. So kapag nandito na ako, mag-click lang ako ng 5 video na related sa basketball or sa NBA. Right click ko lang and then open link in new tab. Next, yung gagawin ko is papanoorin ko yung 5 video pero in just 3 seconds lang or 5 seconds. So after kong mapanood yung mga videos in just 3 seconds or 5 seconds, balik ulit ako dito sa homepage ng YouTube. So pagbalik ko dito sa homepage, meron nang isasuggest si YouTube sa akin ng mga basketball related or NBA related na mga videos, which is ang viral na mga videos. So ang gagawin ko lang is maghahanap lang ako ng isang video na viral and then kokopyahin ko lang siya or gagawan ko lang siya ng short version. So for example, ito in-upload ni Nick Smith NBA. So meron ng 1 million views in just 4 days. So ang nandito is NBA players and legends on LeBron James savagely destroying Dillon Brooks. So guys, gagawan ko lang ito ng short version kasi viral na naman siya, 1 million views in just 4 days. So if magagawa tayo ng short version about this specific video, meron tayong chance 50-50
na mag-viral din yung video na i-upload natin. So, ganun lang siya kasimple, guys. So, paano mo ba i-edit yung video para hindi ka makapiright? Kasi, yung video na i-upload natin is kinukuha lang natin from ibang mga creators, right? Ngayon, paano ba tayo hindi makapiright? Now, we need to edit properly. Ang gagawin lang natin is i-follow lang natin yung guidelines ni YouTube paano hindi makapiright. Ito yung guidelines ni YouTube. So, ito yung guidelines ni YouTube para sa mga reuse content, kung ano yung pwede, kung ano yung hindi. So, basically, ang sinasabi lang dito is we need to revise the original content na yung kinuha natin. So, lagyan lang natin ng background music, lagyan natin ng kung ano-anong effects, lagyan natin ng voice over kung pwede, just to make it like a new piece of content. So, basically, ganun lang siya, guys. So, ang ginagawa ko is linalagyan ko lang ng sinasabi ko nga kanina na background music, nilalagyan ko lang ng maraming effects just to make it original. And yun, pwede na siya kay YouTube. So, napaka-basic lang ng instructions actually, pero dapat natin carefully na i-follow ito. Aim for high retention. Ano ba yung ibig kong sabihin? Dapat yung mga nakakanood ng video na ina-upload mo sa yung YouTube channel, yung mga YouTube shorts na ginagawa mo, dapat every second merong lumalabas na effects or parang sticker. Para yung mga nanonood, panuorin talaga yung video hanggang sa dulo. Okay? Para makakuha ka ng high retention. Kagaya ng mga long form content dito sa YouTube, importante pa rin yung high retention rate dito sa YouTube Shorts para mas i-boost ni YouTube yung video mo and makakuha ka ng madaming views. So, paano ba natin ito gagawin? Napaka-simple lang. By the way, yung ginagamit ko na editor ngayon is CapCut. Okay, hindi sponsored ang video na to, pero itong software na CapCut, okay, merong PC version, merong mobile version, napaka-importante nito ngayon para sa akin. Kasi napakadali lang mag-edit ng short form content gamit yung CapCut. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na CapCut. So, napaganda ng software na ito. And, ang pinaka-importante, libre. Okay? We can get this one for free. Napakadami niyang effects, guys. So, talagang ginawa ang software na ito to edit short form content. Like Reels, YouTube Shorts. Naka-modify talaga ito para sa mga ganong klaseng content. Anyway, so paano ba mag-edit ng YouTube Short? Okay? Paano ba mag-edit para hindi mag-copyright? So, basically, napaka-simple lang, guys. Napaka-dali lang ng ginagawa ko. So, click nyo lang itong import. Sample na lang. Ito yung i-edit natin. Itong Stephen Curry funny moments. So, as you can see, guys, yung view niya, video view is landscape pa. So, we can just easily change this one. Okay? By dragging this. And then, palitan lang natin yung ratio, okay, into short form content, okay, short form view. Okay, isa-stretch nyo lang siya, and then boom, meron tayong kagad na short form content. So, paano ba i-edit yung video para hindi mag-copyright? So, lalagyan lang natin siya ng background music and yung mga sound effects. Meron na din dito, guys, sa CapCut. So, as you can see here, meron tayong audio dito. Meron na tayong background music. Ito, mga background music ito. You can just search here sa taas. So, for example, funny background music. Funny background. So, marami dito, guys. You can just search. Okay, so meron na tayo funny background music. We can just click that. Okay, parang ganon. And then, i-add lang natin. Okay, dito sa baba. Okay, so meron na tayong video, meron na tayong background music, and then meron din ditong sound effects, okay? Para hindi talaga tayo ma-copyright. So, meron tayong dito mga sound effects, mga transition, yung mga tumatawa na sound effect. Mga ganon. Mga tumatawa. So, and, especially, meron din tayong ditong mga effects, okay? Para hindi talaga tayo ma-copyright, guys. So, meron tayo ditong mga ganitong klaseng effects. Marami tayong effects dito. And meron din tayong stickers. So, nilalagyan ko, actually, yung mga content na ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng stickers
So, nilalagyan ko ng mga emojis para hindi talaga siya ma-copyright. Meron nagpa-pop up ng mga kung ano-anong mga emoji sa mga videos na ginagawa ko. For example, ito, arrow. Okay, lalagay ko lang siya dito, guys. For example, ito, para ma-emphasize yung nagawang play dito ni Steph Curry. Mga ganon. Ganon lang yung ginagawa ko para hindi ma-copyright. And it's very very simple if you do it in CapCut. So hindi sponsored yung video na to. It's just na-amaze lang talaga ako kasi napakadali namang gumawa ng short dito and then lagyan siya ng maraming effects para hindi ma-copyright. And yun yung ginagawa ko, subok na to, and na-monetize talaga yung content ko from just putting different kinds of stickers, effects, pwede din transition, and then audio, background music, and sound effects. And nakukuha ko lahat yon dito sa CapCut. Hindi ko na kailangan mag-download pa ng mga green screen, mag-download pa ng mga background music, kasi nasa CapCut na lahat. So it's very very useful, lalo na kung isa ka talagang content creator and kumikita ka dito. So it's very useful for me. Sana gamitin nyo rin so you guys can make money as well. So ganun lang siya, guys. Napaka-simple. Appeal on much larger audience. Ano ba yung ibig kong sabihin nito? For example, ako, yung channel ko is all about basketball. Pero naghanap ako ng sub-niche para mas malaki yung chance ko na pumunta sa algorithm and magkaroon ng madaming views. So ano ba yung ginawa ko? NBA yung mga ina-upload ko. Now, nag-focus ako all about Stephen Curry. So, Stephen Curry na mga videos lang yung ina-upload ko. So, ang nangyari, dahil nag-focus ako sa isang sub-niche, mas pinush ni YouTube yung mga videos ko sa mga dedicated audience ng basketball at ni Stephen Curry. Kaya dumami yung viewers ko or views ng aking mga YouTube shorts and kumita ako ng mas malaking pera. Set realistic goals. Ang pag-YouTube, kailangan talaga natin ng konting pasensya kasi hindi siya overnight. Okay? Hindi tayo yayaman or kikita ng malaking pera like kaagad-agad. Kailangan natin ng konting patience. Mag-set tayo ng realistic goals every week. So ito yung ginagawa ko. So at least 1 week meron na akong 100 subscribers and nakakuha na ako ng 10,000 views. So yun yung mga goals na sineset ko sa sarili ko. So dapat yung gagawin mo is hindi ka mag-expect ng malakihang subscribers kaagad and malakihang views kaagad. Mag-expect ka or be realistic. Okay? Every week, pakonti-konti lang. For example, 50 subscribers lang and 1,000 or 5,000 views lang. And then, for the following week, mag-set ka naman ng another goal. So, yan yung ginagawa ko para hindi ako ma-bored and ma-motivate ako every single week and para to make sure na worth it yung paghihirap, yung pag-edit, yung pag-upload ng videos. Sa almost 6 years ko sa paggawa ng content, sa pagiging isang YouTuber, yung para sa akin, pinaka-effective na paraan para kumita ng pera dito sa YouTube or sa paggawa ng content, dapat talaga nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo para mailabas mo lahat ng creative side mo or creative juices mo. Ang pagiging isang content creator kasi, hindi lang yan pagre-record ng video, pagsasalita. Para sa akin, I do the script writing, video editing, and pag-iisip ng mga ideas. Para talaga maging successful ka sa paggawa ng content or sa pag-YouTube is dapat mahal mo yung ginagawa mo para mailabas mo yung creative side mo and the views will follow and the money will follow. I hope you guys learned something sa video na to. Thank you for watching. Kung meron kang tanong, just comment down below. And meron pa akong ibang mga videos dito on how to make money online. See you guys on my next video.